gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be soft for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. Yung public service na tinatawag na ginagawa ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, na every time nasaan po si Pangulong Bongbong Marcos, every time nasa field po si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos, serbisyo publiko, yan yung tinatawag ni Senator Rapi, serbisyo publiko. Na ginagawa rin kasi ni Senator Rafi sa sambayan ng Pilipino, serbisyo publiko. Di ba? Pag nagpatulpo ka, di ba, tutulungan ka. Magkakaso ka, tutulungan ka. Wala kang pera, bibigyan ka. Wala kang pamasahe, wala kang bahay, wala kang ulam, wala kang kahit ano, bibigay sa'yo. Pasasayahin ka. Kasi nga, alam nila yung salitang serbisyo publiko. O, alam nyo ba yung ginawa dito? Sa mga ano na yan, mga kababayan. Sa mga kinuwang ni Pangulong Bongbong Marcos sa binggit na mga gulay. Alam nyo po ginawa ni Pangulo dyan? Dinala po dito sa Manila, pinamudmod, okay, ng libre po. Saan? Sa mga nangangailangan. Oh. Yan ang serbisyo publiko. Nagawa ba yan ng putang inang Duterte na yan? Ni isa sa mga Duterte may nakagawa ba yan? Usapang public service tayo rito, mga kababayan. Nagawa ba yan ng pinagmamalaki nyo? Isang tanong, isang sagot, nagawa ba yan? O, di ba? Wala makasagot na DDS. Kasi wala eh. Kaya nga pag sinabi mo, anong natatandaan mo na ginawa ni Sara Duterte kahit isa lang? O, para sa bansa. Walang maisagot ang mga DDS. Kaya nga sabi ko, buti pa nga itong mga batang ito, mga kababayan. Etong mga kababayan nating kabataan, mga kababayan ko. Buti pa sila, may knowledge. Pag tinanong mo, about impeachment trial, about impeachment complaint na kinakaharap ni Sara Duterte ngayon. Oh. Sample. Anong hatol mo sa kanya? Sa impeachment, guilty or not guilty? Bakit po not guilty? Hanap tayo ng estudyante. Kasi mas ang estudyante. Mas alam nila. Tingin ko yung ganong level na yung degree ng mga kasalanan parang nadadala na talaga sa bloodline yung kapatid. So pagdating po sa confidential funds, sa tingin nyo dapat po ba siya magpaliwanag? Dapat talaga kasi yung confidential funds para yan sa ating bayan eh. Like yung Tama. taxes natin yung pinambabayad dyan. So Correct. dapat talagang may paliwanag yan. Dapat may transparency. Ito Tingin ko yung ganong level na yung degree ng mga kasalanan parang nadadala na talaga sa bloodline yung kaganon eh. So pagdating po sa confidential funds, sa tingin nyo dapat po ba siya magpaliwanag? Dapat talaga kasi yung confidential funds para yan sa ating bayan eh. Like yung taxes natin yung pinambabayad dyan. So dapat talagang may paliwanag yan. Dapat may transparency. Last question, pagdating sa pagdedeclare niya bilang pagtakbo ng presidente, anong masasabi mo rito? Tingin ko dapat hindi agad siyang na tumakbo eh. Lalo na't may kailangan niya pang linisin yung pangalan niya. Bilang parte ng bagong henerasyon, ano sa tingin mo ang kwalifikasyon para maging presidente ng ating bansa? Tingin ko ang kailangan nila ay may dapat meron talaga silang civil service, like nakikisama sila sa may pass sila na nakikihalubilo talaga, may presence sila sa bayan at may
may transparency talaga dapat sila. Thank you po, thank you. Ano Oh. magiging hatol mo? 'Di ba? 'Di ba mga kababayan? Yan. Yan yung sinasabi natin na daig pa yung matandang paurong na mga DDS na tanga ng mga anak nila. 'Di ba? Nang mas bata sa kanila, imagine college pa lang po ito. Parang mga first year college, ano pa lang ito, K11, ganon, K12. Pero alam na nila yung nangyayari sa bansa. Alam na nila yung responsibilidad ni Sara Duterte na dapat niyang panagutan at ipaliwanag sa publiko. Hindi ka naman magpapaliwanag sa iisang tao lang eh. Magpapaliwanag ka sa sambayan ng Pilipino dahil sabi nga nung bata, taxes yan ng sambayan ng Pilipino. Taxes yan. Oh. Buti pa yung bata, alam. Eh yung mga DDS dito, 'di ba? Ba't hindi nyo alam? Oh. Ba't hindi nyo naiintindihan na kailangang ipaliwanag ni Sara Duterte? Ba't hindi nyo sabihin kay Sara Duterte, karapatan nyo rin yan? Kung tutusin nga, pabor sa kanya yan eh. Kasi kung wala naman talaga siyang nilustay na sa kaban ng bayan, ba't siya matatakot? Kaya siya nasasabi ang guilty rito, mga kababayan. Kaya siya nahusgahan ng sambayan ng Pilipino na guilty without reasonable doubt dahil ayaw niyang ipaliwanag kung bakit niya nagastos at may mga overprice siya na isinumite sa COA at pinagbabalik siya ng milyong-milyong piso. Oh. Sa notice of disallowance niya. 'Di ba? Kung sasabihin mo bilang isang Pilipino na hindi mo na kailangan, ikaw siguro hindi. Ikaw oo, hindi. E paano kaming mga humihingi na explanation niya? Kasi given na given na sa inyo mga DDS, given na sa inyo. Given na sa inyo na pag Duterte ang gumawa ng anomalya, malinis. Given na sa inyo na pag pumatay ng tao, basta Duterte, okay lang. Alam na namin yon, given na sa inyo yun. Pero paano yung sambayan na ibang sambayan? Hindi lang kayo ang tao dito, hindi lang DDS ang tao dito sa Pilipinas. Marami. So we deserve an explanation. We deserve tawag dito, certain na kailangan niyan sagutin. 'Di ba? Yung mga kailangan na dapat i-highlights. Oh. Na mga certain na issue na pinupukol sa kanya at binabato sa kanya, kailangan siya may patunayan sa amin na nag-aantay ng kasagutan. Kung papasa ba siya o hindi. Kasi kung may pasa naman niya yan, mapawalang sala siya dyan, titigil lahat eh. Kasi bakit? Bakit? Kasi nasagot niya ng tama. Nakapaglabas siya ng ebidensya regarding sa pinupukol sa kanya. Pabor nga, win-win situation nga siya dito eh. Dahil pag yan napatunayan niya, mas malakas siya sa pagka-presidente sa darating na 2028. Oh, baka iboto pa siya ng mga ng mga undecided people. 'Di ba? Na mga undecided na kabataan kung iboboto siya o hindi. Oh. 'Di ba? Kaso ang problema dito mga kababayan, real talk. Tumatanggi po siya. Ayaw niyang harapin yung mga dapat harapin. So wala tayong magagawa. Karapatan natin bilang isang Pilipino na sabihin na magnanakaw siya. Tama, mali. Kasi nga wala nga siyang paliwanag eh. Hindi nga niya ma-explain kung bakit siya may notice of disallowance. Hindi niya ma-explain. Kasi pag may notice of disallowance ka, ibig sabihin sumobra ang gastos mo sa mga item. Questionable yung item na isinumite mo.
Kaya ka may notice of disallowance na pinapasoli sa'yo ng COA. For example, ako, mga kababayan, sa company ko, meron akong mga supply. Automatic yan, may supply ako. Ngayon, dadalhin sa storage room. May mga inventory clerk ako doon. Okay? So, sa finance ko, meron financing. So, bilang boss, pupunta ako sa finance. Kunwari ako, boss ako. Ako yung may-ari ng kumpanya, di ba? So, sasabihin ko, finance, eto, patingin, audit ko, audit. Pa-audit ko. So, double check ko yung audit. Pag na-audit yan, nakita ko na bakit eto lang yung dumating. Magkaiba kasi ang audit ng ng financing, magkaibang audit ng product. So pagka inano ko yung yung hindi nagtali, pag nakita ko 8 piraso, 8 box ng hanger, nagkakahalaga ng 20,000 kada isang box. So magtataka na ako. Patingin nga yung last inventory natin, patingin nga yung dati nating supplier. O bakit kayo, questioning ko ngayon, bakit kayo kumuha ng worth 20,000 na isang box lang ng hanger? Samantalang last month, ang ganda-ganda ng natin, hanger natin, mura pa. Nagkakahalaga lang ang isang box, nasa 5,000 lang. Bakit kumuha nitong 20,000? Ngayon, check upin mo yung yung nagtali sa inventory. For example, nagtali na. Example na lang, nagtali na. Questionable pa rin. Bakit? Hindi mo pinaalam sa akin na na bumili ka ng worth 20,000 pesos na isang box na hanger. So, questionable ka bilang gumastos. So, sino dapat questionin dyan? Yung finance, yung may hawak ng pera. Ganun din kay Sara Duterte. Sino ba naglustay? Sino ba ang gumastos ng pera? Ng confidential fund? Ng sa DepEd? Ng sa Office of the Vice President? Hindi naman si Pangulo ang gumastos dyan. Hindi naman mga staff niya ang naglustay dyan. Hindi naman ang sino naggumastos niyan? Siya. Bakit? Siya nagbus eh. Gets niyo ako? 'Di ba? Gets niyo na mga DDS. So kailangan niya talagang magbalik diyan. Kailangan talaga nilang kailangan niya talaga para para maibsan yung galit ng taong bayan. Kailangan niya ibalik yan dahil pera ng taong bayan yan, ng sambayan ng Pilipino yan. Di mo naman pera yan. Diba? Wala nga sa ayos yung paggastos mo eh. Tapos i-defend pa ng mga DDS. Alam nyo pinakamalupit na nila na sagot ng mga DDS? Hindi na kailangan. Nagastos naman ng tama eh. Pag hiningan mo ang mga DDS na asan resibo mo na ginastos sa tama, wala may ibibigay sa'yo. Diba? Pero pag tayo ang tinanong, paano mo nasabing yan? Paano mo nasabing naglustay ng pera yan? Paano mo nasabing overpriced yung mga isinumite niyan sa COA? Pag pinasahan mo sila ng ebidensya, tameme na. Tameme na sila. Ganyan mag-isip ang mga DDS. Always tandaan nyo to mga kababayan. Una, bago kang gumawa, facts basis. Diba? Facts basis tayo.
Dapat meron kang basihan, may batayan, may ebidensya. Kagaya ng sa 18 ex-Marines, mga kababayan. May ebidensya ba? Wala. Na nagdala sila kay Pangulong Bongbong Marcos ng maletang bag. Male-maletang pera. Meron ba ebidensya? Wala. Oh. Meron ba ebidensya? Wala. Anong sabi ng attorney? Anong sabi ng attorney ng 18 ex-Marines? Hindi pa ba ebidensya na sila ang nagkwento? Diba? Diba? O yan o. Tingnan mo si si John Paulo. Si John Paulo, kupal ka ba, boss? Ganyan lang yung kaya nilang sabihin. Kasi nga, DDS sila. Ganyan lang yung kaya nilang ibato sa argumento. Kasi nga, DDS lang sila. Di ba ang komplikado maging DDS? Kasi iisa ang naratibo mo. Iisa ang narrative nyo. Iisa ang forma ng pagsasalita nyo. Na pagka hindi na barado kayo sa argumento, boss, adik ka ba? Boss, magkano bayad sa'yo? Boss, nabigyan ka siguro ng maleta. Ganyan kayo kababaw. Sa totoo lang mga DDS. Ganyan kababa ang utak nyo. Diba? Hindi nyo, wala pa nga dun sa sinasabi nyong bangag team, wala pang nakakatalo ni isang vlogger. Oh. Si Alfred nga hindi matalo-talo ng mga DDS eh. Si Boy Lighter nga binasura ni Alfred. Sa TikTok, di ba? TikTok debate. Oh, sino nakapanood nun? Nag-trending yon. Oh. Si Boy Lighter, di ba? Pinakain ng lupa ni Alfred. Ayan, di ba? Pinakain ng lupa sa TikTok. Walang maisagot. Simpleng debate lang yun, mga kababayan. Oh. What more pa kaya itong mga DDS na naandito? Na purong bukang bibig lang bayad ka. Boss, magkano bigayan? Boss, ilang maleta nakuha mo? Tangina, grow up. Diba? Mag-upgrade naman kayo ng utak nyo, tangina nyo. Diba? Puta, kawawa ang pamilya nyo, kawawa yung mga anak nyo. Bukod na sa wala kayong maipapamanang talino, puro kabobohan ang ipapamana nyo. Diba? Tangina, simpleng tanong na nga lang eh. Anong nagawa? Anong natatandaan mong nagawa ni Sara Duterte para sa sambayan ng Pilipino na pinakikinabangan ngayon? Wala nga kayong maisagot eh. Simpleng tanong lang yon. O ako, tanong nyo ko. Anong nagawa ni, sabi nyo, anong nagawa ni bangag mo? Lalatagan ko kayo, sandamukal. Oh. May resibo pa. Diba? Na pinakikinabangan ng sambayan ng Pilipino ngayon. Yan ang public servant. Kayo, pag kami nagtanong ba sa inyo, masasagot nyo? Hindi nyo masasagot, tanga kayo eh. Paano kayo makakasagot ng tama? Bobo nga kayo. Diba? Bobo kayo sa argumento. Kahit isang vlogger nyo, walang tumama sa amin. Maghatak na kayo ng pinakang magagaling yung vlogger na ipagmamalaki nyo. Tatapatan namin. Oh, tingnan nyo, tanga ka, bobo ka. Tangina, anong klase yan? Anong klaseng mga yan? Anong klaseng argumento yan? Diba? Dito sa live ko, masasaktan ka kung DDS ka.
Alam mo kung bakit masasaktan ka kung DDS ka? Dahil ibabaong kita sa kahihiyan. Lalabas ang kabobohan mo bilang isang DDS. Oh, yan ang real talk. Kaya nga kami ni Kent Garcia, marami kami napapaiyak na basher eh. Kaya nga kami ni Kent Garcia, marami kami napapaiyak na basher. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi nga, pag kami bumira na, unstoppable na. O, time na daw. Giveaway naman daw. Di ba? O, giveaway na ba sa iba? Ilang oras na ba tayo? 1 hour na pala. Oo, tama. May nagtanong sa akin. O, Sino daw si Martin Romualdez? o. Hindi ko kilala, sabi ko. Hindi mo kilala si Ninong Martin? O, tanong mo kay kay Boss kay Boss kay Lamima. Di ba? So ayun mga kababayan alam ko marami pa tayo rito at marami pa kayo diyan pero magbibigay oras muna tayo sa mga ibang kabengador natin. Sino ba naka-live ngayon? Lipat muna. Si Muntintinig ba naka-live? Naka-live ba si Muntintinig? Check ko lang check lang natin. Si Boss Mike, no? Naka-live ata. Naka-live nga si Boss Mike. Lipat po tayo kay Boss Mike Cervera. Ayan, kay Boss Mike. Okay, maraming salamat mga kababayan. Thank you so much po sa pakikinig. At mga kabengador, mga kabirador, kung bago pa lamang po kayo dito sa aking YouTube channel, ako nga po pala si Birador Pikwa, isa pong BBM vlogger at solidong nakasuporta sa ating mahal na Pangulo magmula noon na senador pa siya, magpasa hanggang ngayon na Pangulo na siya. Maraming salamat sa inyong pag-subaybay sa akin, especially yung mga followers natin. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Ayan, paki-follow po ako, Pikwa TV. Ayan, at Birador Pikwa page. So i-type nyo lang po, ito po, Pikwa TV. Diyan po tayo nag-upload ng mga short and reels natin. Okay? Ayan po. Ayan, Pikwa TV po. Ayan. Yan po. Search nyo lang po Pikwa TV. Pikwa space TV. Ayan, marami tayong dito po natin binalita, no? Unang binalita na nahuli na si Zaldico. So pagkalabas, tawag dito, hindi pa nailalabas. Nakarating na sa amin. May nagtimbre na sa amin na nahuli na nga raw si Zaldico. At nag-post na nga rin ng ating mahal na Pangulo after that. So, pero na-i-content na natin, no? So, dito, updated to mga kababayan. So, kung may mangyayari na, kagaya ng warrant of arrest ni Bato de la Rosa, diba? At mga iba pang issue, okay, tinatalakay, dito nyo po mapapanood, okay? Pikwa TV po, paki-follow po mga kababayan. Maraming salamat at God bless everyone. Mabuhay po kayo, mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang solidong bansang Pilipinas. Solido lang hindi yung mga pro-China dyan. Okay? Yung mga solid Philippines dyan. Shoutout sa inyo, mabuhay kayo and God bless everyone. Once again, ito po ang inyong kabirador. Birador Pikwa at your service. Magsama-sama tayo for another live streaming bukas po. Ayan. Shoutout everyone and God bless Philippines. Gangster, we do
that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm